Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga lolo't lola, mga tito, tita, ate, kuya, tatay, nanay, at mga bunso. Nandito naman tayo sa inyong inaabangan na podcast ng inyong mga paboritong lolo ng bayan. Wala kayo sa lolo ko. Dito natin inaalisa ang mga may init na balita nangyari sa araw na ito. Of course, kasama ang inyong mga lolo ng bayan, si Manny Mugato, ang ating Pulitzer Prize winner, at si Ronald Llamas, ang mansanas ng bayan. So anong top natin ngayon? Ito ba yung Ito ba yung story ni yung suggestion ni Alan Peter Cayetano na isama daw ang oposisyon sa ICI? Ronald, ikaw muna. Wow. Wow. Hindi, maganda yung post mo sa may Facebook kanina eh. Ano yung sabi mo? Kalokohan talaga eh. Mga kalokohan talaga ni Alan Peter no? Hindi, naisip ko maganda Oo. eh. Ano akala niya sa ICI? Senado? Ah, Mayroong opposition? May majority? ah, Oo nga. Sinabi ko sa Facebook ko. Let's Fact-finding be yun eh. fair. Hmm. Let's be fair. Sabi ni Cayetano. Oo. Sabi nga ng kaibigan ko sa may post niya, let's be fair. Bigyan natin sila ng tag-iisang selda sa Bilibid. Eh ang problema yung ICI fact-finding yan eh. Hindi naman yan political eh, Oo nga. 'di ba? Kaya nga. Oo. Kung political yan, nandun yung minority majority, parang Senado, parang Kongreso. Bakit sila sasawsaw dyan? Fact-finding nga yan. Tsaka yung mga yan, independent nga. Di ba? Apolitical. Ibig Yes. sabihin apolitical. Walang politika yan. Oo. Kaya nga nandyan si Babe Singson, tsaka si Justice Reyes at yung isang tiga SGB, di ba? So sabihin, mga ano yan, hindi hindi sila kumakampi kanino man, no? Parang investigador. Si Ronald. Hindi, ito kasi si Ambassador of Jesus Christ. No? Nagmamagaling na naman, di ba? Nagmamagaling na naman. Kaya nga tinawag na non-partisan, di ba? Ang ICI, Independent. non-partisan. Oo. Tapos gagawin niya ngayong partisan. No? So, talagang hindi mo alam kung ano yung mga hugot nitong si Ambassador of Jesus Christ no? Sa ikalawa, yung lahat ng kasama niya sa Kwan, sa minority, lahat yun akusado ng corruption. Oo nga. Sila yung iimbestigahan Oo nga. no? Ano bang parang binobobo tayo, tinatanga pa tayo. Hindi na nga tayo ganun ka talino, no? Gusto pa tayong gawing mga hunghang, 'di ba? Ginagawa pa tayong hunghang no? Kaya Ronald, sasabihan kanya ni Alan Cayetano, wala ka sa lolo ko. Hindi mo naintindihan ang ibig sabihin ng definition ng independent eh. Correct. Oo. Wala ka sa lolo ko. Kaya, actually, Yan. master yan si Alan Peter Cayetano sa mga euphemisms. Yung i-redefine niya yung mga words, tapos i-gaslight ka niya, sasabihin niya na parang, kasalanan mo hindi mo naintindihan. Tingnan mo. Yung kinwestiyon lang, di ba, yung Caldero, kung ano na mga pinagsasabi niya. Even yung definition niya ng forthwith, di ba? Pareho sila ni Chis Escudero. Pinahaba nila ng pinahaba yung ang diskusyon sa forthwith. Alam naman lahat ng mga tao kung ano yung definition ng forthwith. Pero grabe ang mental gymnastics niya pagdating sa mga ganyang mga bagay. Parang nung secretary siya ng Foreign Affairs, nung nagsalita sa United Nations, naalala niyo ba yon? Oo, tama. Ang sabi niya ay sinasalvage daw ni Digong through Tokhang ang kinabukasan ng kabataan. Imagine mo yun, ginamit niya yung salitang salvage. No? Sinasalvage ni Digong through Tokhang ang kinabukasan daw ng mga kabataan sa ating bansa. Dapat talaga kinasuhan niya sa ICC Dapat sinama. Oo, dapat sinama yan Oo nga eh. Kaya kapag ikaw ay may
nakausap na isang Alan Peter Cayetano, yun talaga may isip mo, ako ba talaga yung tanga? O ginagawa akong tanga? Kasi lahat Mm. like yung kaya yan, yung ICI, tapos ang premise niya kagad dun sa argument niya, to be fair. Kasi nga, Ronald, ikaw naman eh. Eh, yung inimbestigahan lang lahat, mga kaibigan niya eh. Mga kasama niya sa minority. Kaya, hindi ka fair. Kaya nga, hindi, susuportahan ko yung kanyang proposal. Basta ang uupo ron sa sa ICI, no, to be fair, ay si Jinggoy. No? Yun yung pauupuin doon, no? Ah, hindi, ang iimbestigahan hindi yung kasarian, ha? Ang Ay, iimbestigahan yung ba't naman, corruption. teka, ba't naman pumasok yung kasarian? Corruption, Grabe corruption. naman. Grabe Yun ang, ka yun naman. ang, oo. Grabe ka naman, Ronald. Bakit Hindi, yung hindi. kasarian? Hindi, bakit Ano, issue mo yung kasarian? Di ba tinatanong hindi, niya, hindi. Wala akong naisip. Wala. Sabi ko nga, hindi eh. ano bang Hindi nga yun ang bottom line? iimbestigahan. Ha? Kayo naman eh. Ano bang bottom line mo, Ronald? Kayo naman eh. No? Sabi ko nga, Yeah. hindi yun ang iimbestigahan. Ang iimbestigahan, korupsyon. At ang dapat umupo ron, no? No? Bottom line, no? Ang dapat umupo ron, bottom line, no? Ay si Jinggoy. Di ba may conflict Pag of ganun, interest yan? oh, pag ganun, pag yun ang representative ng opposition, no? Ng opposition. Kung yun ang representative ng opposition sa ICI, susuportahan ko yung kanyang motion. To be fair. No? To be fair. Ah, Ano naman yung mga ine-expect mo mga tanungan doon? Pag si Jinggoy ang umupo. Mm-hmm. Aba mahirap yan. May conflict of interest. Bakit, Mogs? Siya yung inaakasuhan eh. Tapos siya yung mag-iimbestiga. Oh, kaya tuloy itatanong niya, totoo ba na meron akong kasalanan? Sa tingin mo ba? Sasabihin niya ron. Sasabihin niya ron. Kayong mga korap, nakakadiri kayo. Di ba? Yan ang sabi niya, nakakadiri kayo. Oo, tama. Ganun. Oh. Absuelto Yung pala na. siya yun. Tapos Mabuti sasabihin niya ron, no? Dapat ipatawag dito si Humba King, Humba Queen, Humbaker. si Harry Roque. Sasabihin niya gano'n. Oo. Ano? Sabi nila? Sabi ko Lahat. humbakla. Wala akong sinabing gano'n. Ikaw talaga, Romel, hindi ka politically correct, ha? Oo. Babanatan ka na naman yan ng kwan, ng toxic masculinity. Kaya ikaw ang ikaw yung tinawag na na bully kaya ayaw ka raw niyang kausapin eh. Kasi binubully mo daw siya. Ako, bully? Ako? Bait-bait ko eh. Takot na takot sa yung isang UP law graduate. Oo. Si mali mo ka to kasi sa wag po nun eh. No, tinanong si Harry Roque, na tunay ka ba lalaki? Ginanong ba yung hindi ko alam kung ano inaisip pahiwatig ni Manny Mugato noon nung tinanong niya sa wag po. No? Tunay ka ba lalaki? Oh, kumakain pa ako ng siopaw noon eh. Kumakain ako ng tinanong ba naman ni Kwan? Muntik ako mabulunan eh. Doon sa kinakain ko mamunlok. Tinanong ni Kwan, ni Manny Mugato, tunay ka bang lalaki? Sabi kasi ni Harry Roque noon, si Mike Toledo daw, masyadong gwapo para maging spokesperson ni Bongbong. Yun yung konteksto nun, naalala mo, Mogs? Di ba? Correct. Sabi ni Mogs bakit yan ang kwan mo? Ba't yan ang batayan mo? Ba't yan ang batayan mo? Tunay ka bang lalaki? Kumakain ako ng siopaw nun, no? Ba't mo kasi ganun, ba't mo tinanong ng ganun, Mogs? Pero mabuti hindi ka nasabihan, Mogs, ng na bully ka. Ay, di naman. Pero itong si Ronald kasi, kasi tatanong doon kay Harry Roque, kaya tuloy biglang nag-back out nung nung meeting umalis ng Zoom kasi baka type ni Harry si Mike Toledo. Oo. Supranational level. Baka type niya gupitan katulad ng ginupitan niya si John Vic Remulla. Di ba? Naalala mo yun? Ginugupitan niya si John Vic. Pero speaking
of Harry Roque, total nasa dahig naman siya. Ito na, lumabas na yung desisyon ng ICC. Denied ang motion. So, tuloy ang hearing, no, Ronald? Tuloy. No? Sila, bilib na bilib sila kay Kaufman eh. Dapat kinuha nila si Harry Roque. Oo. No? Si Harry Roque lang daw ang Pinoy na accredited lawyer ng ICC. No? Ano, sabi niya, dapat si Harry Roque ang kinuha nila. No? Para 2 months ago pa lang ay na-desisyon na yung kaso ni Harry Roque. Yung ano nga yung Oo. nakikita ko ang diskusyon sa social media, Mogs, Ronald. Simple lang naman daw si Tatay Digong. Hindi naman daw siya mayaman. Aba, imagine niyo magkano yung binabayad kay Kaufman, tapos parating olats. Oo nga. Oo. Mahal nun, no? Oo nga eh. Kaya, Ubus ang pera ni Duterte. Ubus ang pharmacy. Hindi, Mogs. Tingin mo mauubos yun? Tingin mo mauubos yung Parmalee? Ha? Aba, para Tingin palang mo balon yan. mauubos yung overpriced vaccines nung COVID? No? Tingin mo mauubos yung yung mga trilyon na inutang nung panahon ni Digong? Hindi mauubos. Hindi mauubos yun. No? Parang may konting backtrack tayo kasi nga sa ICI parang lumalabas Gusto kasing palabas ng mga defenders ng mga Duterte na 2025 lang nangyari mga ghost project. Maniniwala ka pa naman, Ronald, Mogs? Oo. Na mga ghost projects at yung mga substandard projects ng DPWH 2025 lang nangyari. Alam naman natin na nakikita na natin noon pa yung mga ginagawa ng DPWH na hindi pa tapos or yung famously na tinatawag nga natin maayos pa yung kalsada, babakbakin. Kaya nga tinawag ang DPWH na Departamentong Puro Wasak at Hukay. At saka nagsimula yung libo-libong flood control nung panahon ni Digong. Paano si Babe Singson noon, DPWH, nung nagsimula yung gobyerno ni Digong, binigay niya yung master plan. Hindi pinansin yung master plan. Ang ginawa nila, naglunsad sila ng 13,000 na flood control projects. Dahil kung may master plan ka, walang kita. Di ba? Walang kita. No? Dahil lahat mapupunta sa maayos na flood control. Sa isang holistic, integrated flood control. No? Maayos ang flooding kung may master plan. Kaso, walang kita. So ang ginawa nila, tinapon nila sa basurahan yung master plan at naglunsad sila ng libo-libong flood control projects. Buti na lang, binabalikan yan. Halimbawa, kinasuhan na yata ni Boying at saka ni Vince Dizon, si Eric Yap. Ni La Union. Si Eric Yap, doon sa kanyang Sa La Union. mga ghost project. Di ba? Di ba si Eric Yap naging naging head ng Appropriations Committee noong panahon ni Digong? Di ba? Party list representative, tapos first year niya as congressman. Aba, head kagad na appropriations? Yan yung first time na nagkaroon ng head ng Appropriations Committee na party list. Oo, yan yun. Di ba taga Davao yan? Hindi hindi taga Davao. Taga Davao. Taga Quezon City. Tapos biglang na-adapt yan sa ACT-CIS. So naggamitan sila ng mga tulfo, kaya nanalo ang ACT-CIS, nakakuha ng 3 seats sa Congress. Yun yung naging ticket niya. Pero taga Quezon City yan. Hindi yan taga Davao. Naging ko hindi Bisaya, tapos all of a sudden naging Igorot, naging congressman ng Benguet. Mogs. Ang alam ko binili niya yung ACT-CIS kay Pagdilaw. Oo. Tapos yun diba? kaya kinuha niya ang mga tulfo para sumama. Kaya nga nakilala ang mga tulfo dahil sa ACT-CIS na party list. Kaya tingnan mo hanggang ngayon yung asawa ni asawa ng isang tulfo din ang nasa ACT-CIS. Rafi. Rafi, di ba? Ganun yun. Panyan dati, number 1 party list yan. Oo. Yung ACT-CIS. Mahigit 2 milyon. Di ba? Ganun katindi yung maneuvering nila. Then all of a sudden, naging BFF sila ni Paul. Pero kanya yung kaso niya na malversation, non-bailable yan. Parang plunder yan Kaya nga, di ba, ang parang plunder. Ronald baka may kwarto na siya dyan sa
piniprepare na ano na kulungan sa Payatas, di ba? Yung Quezon mga para City sa mga Jail. politiko. Oo, Oo. para sa mga politiko. Para sa mga politiko. Kaya Kuha. kaya naman tumitindi uli yung mga chismis ni Manny Mugato, itong mga kuku, Yan. no? Tatuloy si Kuku, no? Tumitindi uli at kahapon nagsalita na si Gibo, no? Ipinapaliwanag bakit hindi tatanggapin ng international community ang military junta. Bakit hindi tatanggapin ng mamamayan ang military junta, etc. etc. Ang daming sinabi ni Kwan Ang daming sinabi ni Gibo while denying na merong nagpa-plot ng coup at saka withdrawal of support. Di ba? Ang nangyari doon sa kanyang mga sinabi, lalong naging suspicious ang mga tao na meron nga. No? Na meron nga. At isang dahilan dyan, dahil nga itong mga ito, desperado na. Di ba? Nararamdaman ng mga Duterte, palapit na ng palapit sa kanila yung mga investigasyon. Di ba? Kaya nga sabi ni Sara at saka ni Bongo, bakit kami ang iniimbestigahan? Dapat imbestigahan yung mga mastermind. Di ba? Yun ang sabi nila. Oo. Kaya lumalawak na naman itong mga chismis ni Manny Mugato. Itong kukurukuku. No? Kukurukuku. No? Kumukuha na naman. Oo. Oo. Tapos di ba last week, sabi ng Iglesia, sasama na sila dito sa November 30 rally. 13. Oo. Sasama na sila, full mob. Tapos last Friday, pinuntahan ni Sara Duterte yung leadership ng Iglesia. Di ba? Oo. So lalong nagkakaroon ng laman itong chismis ni Manny Mugato. Dahil dito kay Gibo, dahil dito sa Iglesia ni Cristo, dahil dito kay Sara. Di ba? Ako, hindi ako naniniwala sa mga chismis na yan Pero nung nagsalita si Gibo, hindi ako naniniwala. Chismis lang yan No? Hindi ko alam saan pinagkukuha ni Manny Mugato yung balita na yan. Rumors di ba? Mr. Mugato, magpaliwanag ka. Kaya tuloy, ilang linggo nang ikaw ang dahilan. Di ba? Ilang linggo yan? 3 linggo na yan Oo nga Di ba naalala sa isang podcast nga natin dun sa The Press Room pa, pinag-usapan natin yung isang buong episode Ang dami nila ni Manny Mugs. Tuloy, ang daming denial ng mga general. Buti na lang yung Rappler, hindi naniniwala dyan Buti na lang si Glenda Gloria, hindi naniniwala dyan kay Manny Mugato. Pero, di ba? Kasi dito sa may libro ni Manny Mugs, It's Me Book, yung afterword niyan ay walang iba kundi si Secretary Gibo siguro. Diba? Ayun. Oo. Secretary Gibo ang nagsasabi ngayon na hindi yan totoo. Pero may points yun na Manny Mugs kung sinabi niya na kung patuloy yung mga ganyang rumors, talagang makaka-apekto yan sa ekonomiya ng bansa. So, dapat tigil-tigilan na. So, titigil ka na ba, Manny Mugs? May naamoy pa ako Ayun. Di ba? Ano ba naamoy mo, Mugs? Sige nga, ikwento mo nga. Amoy sunog Meron pa rin. May nag-iinit. Oo. Pag may usok, may sunog. Yeah, tama. Oo. Kanino ba nanggagaling? Mga opposition politicians or mga ex-military men? Or sabay? Aba, nabasa ba yung post ng isang retired Marine General? Yes, Oo. Tinawag niya na duwag si General Bronner dahil hindi raw sumasama sa kanila. Ayaw silang samahan sa pag-withdraw ng support kay Pangulong Marcos. Kaya duwag daw si General Bronner. Nako, hindi ko alam kung sino ang duwag sa kanilang dalawa. Itong nasa gitna natin ito, gaganyan-ganyan lang yan, hindi yan duwag. Nagtataka naman ako, kasi kung talagang sinabihan, si General Bronner, nung dalawang general, si General Romeo Pocis
at General Orlando De Leon na sumama ka na sa amin, bakit hindi niya pinaresto itong dalawan to? For inciting to sedition, di ba? So dapat talaga, Usap ba talaga sila, Mogs? nag-usap. Nag-usap si General Bronner at hinarap itong sila General Pokis. No? Bago pa yung September 21. Oo. Kanya nga nakakapagtaka, Romel, Mogs. Ito kasi inamin ni Browner mismo na kinausap siya nitong nagpaplano ng kudeta para siya ay sumama. No? Ano ba yung dapat ginawa ng head ng armed forces? Dapat hinuli niya. Oo. Dahil yung mga iba kasi, babanat lang sa gobyerno, red tag na eh. Oo nga. Diba? Ikukulong na kaagad eh. Ito, siya mismo nagsasabi na dapat sumama ka sa amin sa paglunsad ng coup or withdrawal of support. Hindi hinuli hanggang ngayon. Anong ibig sabihin nun? Nako, baka Diba? nagdadalawang isip. Nagdadalawang isip. Oo. Nako. Oo. Grabe ka talaga, Mogs. Yung intriga mo, ha? Grabe ka, Mogs, ha? Kung mang-intriga ka, ha? Grabe source, Mogs, eh. Kaya tuloy sumabog yung article na yun. May mga ano pa eh. Natawa pa nga ako kasi may mga alam mo na, Ronald, Mogs, yung mga naggagaling-galingan sa may social media at sinasabi nila, hindi totoo yan, hindi yan ganyan. Naisip ko, bahala kayo. Sinulat ni Mogs, di ba, na pagbubulong-bulungan na natin eh. Tapos, nung pinablish ni Mogs the same day, naglabas din tayo ng episode natin yun sa Press Room Podcast. Di nanganga sila kasi biglang nagsalita at nagbigay ng denial ang Armed Forces of the Philippines, di ba? Ilang beses. Hanggang ngayon hindi nga tumitigil. So ibig sabihin tama si Mogs. May usok pa rin. May nangangamoy pa rin. May usok. Oo. Oo. So, ibig sabihin, Romel, Mogs, mauna muna ako sa inyo. sige. Mauna muna ako sa inyo. Tumatawag na yung The Big Story eh. No, pasensya na. Sige. Almost 30 minutes na naman tayo eh. Kabilang bakod na si Ronald. Sige, Ronald. Basta wag kayong maniniwala dyan sa mga chismis ng Manny Mugato na yan. No? Yung mga where there is smoke, there is fire. Naku, huwag kayong magpapaniwala. No? Yan. 3 linggo nang pinag-uusapan yan. No? Yun nga 3 linggo hanggang ngayon pinag-uusapan. Ibig sabihin, Isang buwan na. Isang buwan na. Mahigit 1 buwan na. Mahigit 1 buwan na. September 24 pa yan nung unang lumabas eh. Oo. Sige. Sige, Ronald. Happy weekend sa lahat ng ating tagapakinig. Happy weekend. Sa mga lolo't lola. Thank you, Ronald. Thank you, Ronald. Mogs, ituloy natin. Ano ba umalis dito? Teka, ako. Hindi mo alam. Ayun. Hindi, Ayun, oo. Oo nga, nag-off lang. Romel, hindi ako makaalis eh. Hindi, pinitimi yung kulay pula. Ayun, oo. Sa mga nanonood baka nagtataka kayo, yung ginagamit lang namin yung Google Meet kasi yung last time na nag-recording kami ni Manny Mogs yung kahapon, Zoom yun. Dahil wala naman kaming pera, kahit ang sinasabi ng mga tao ay kami bayaran, ang Zoom namin free version, kaya naputol kami kagad. Nagsasalita pa si Manny Mogs nun, bigyan naputol. Oo nga, naputol. Kaya naman, magugulat kayo bakit may mga lumalabas sa screen nyo, mga gano'n, mga remove, ganyan. Google Meet po yung ginagamit namin, at least mahaba-haba. Okay? Yan, correct. Ito Mogs, ituloy natin yung discussion natin doon sa may sinasabi ni Ronald kanina, yung may coup rumors. Kung talagang hindi totoo, bakit nga hanggang ngayon may mga denial? Kagaya nga na sinabi mo, may apoy pa rin may naaamoy ka pa rin. So ibig sabihin, hindi pa rin nasasatisfy itong mga, sabihin na natin kating-kate, no? Kasi yung yung naratibo nila, tanggalin lang si Pangulong Bongbong Marcos at obvious naman kung sino gusto nilang ipalit, di ba? Yun din ang sinabi mo sa may sa expose mo na ang gusto lang nilang tanggalin yung presidente. EDSA 2 Mogs. Yung presidente busy ang automatic na pumalit. Pero nagbago na yan, Romel. Nagbago na yung kanilang strategy, no?
Kasi alam nila na hindi katanggap-tanggap si Sara Duterte sa mga tao, no, pati sa militar dahil sa kanyang pro-China leanings, no. Kaya ang bagong script, no, ng mga ayaw na kay Pangulong Marcos ay mag-ano na lang tayo, civilian military junta, no? Oo, civilian military junta. At napansin ko, Romel, na yung mga DDS, no, yung mga taga-suporta ni Sara Duterte, no, at ni Pangulong Duterte, yun na rin ang linya ngayon, no? Yun na rin ang linya ngayon na maghunta na lang tayo. Revolutionary government, no? Ang gusto nila. Parang ang model nila, yung ginawa ni Cory Aquino noong 1986 na nung mawala si Pangulong Marcos, no, senior, meron siyang revolutionary government at pinatakbo niya ang bansa, no, sa pamamagitan ng council, no? At may sarili silang konstitusyon, no? Na ang gumawa 50 katao, no? So, bago pa nabuo yung 1987 Constitution, meron silang interim na constitution no after ni Pangulong Marcos, no. So parang ang model nila yung magkaroon ng revolutionary government composed of civilian and military, no. Kasama diyan yung mga retired military. Siguro kasama diyan yung mga nang-uudyok, no, yung mga agitators, no, na magkaroon ng withdrawal of support. Yan, kasama sila diyan, no. Yung civilian May military na siyempre sinasabi may mo, may mga religious leaders na involved. meron, no, kasi gusto nila may lahat no. So hindi lang academe, hindi lang civil society, hindi lang business, no. Kundi may mga retired generals at alam mo na may mga member ng religious community, no. Kasama diyan yung simbahang Katoliko, no. Oh, Pero ang alam ko nagre-resist yung simbahang Katoliko, yung no? inimbitahan na Ah, Catholic leader. Oo, kasi sinabihan na itong Catholic leader ng pamunuan, no, ng CBCP na huwag ka sumama diyan kasi ano 'yan, extra constitutional 'yan. Kasi ang posisyon ng simbahang Katoliko, ng mga obispo, no, ay sundin yung ah, natural na transition ng government through an election sa 2028. So, igalang po natin ang eleksyon at kung sino man ang pabalik, sa mapayapang paraan. No? Kasi hindi tayo nakakasiguro, no, na walang papalag dyan sa binabalak nilang Civilian Military Council, no, na bumubuno. Siyempre, may mga ayaw diyan na sektor. So, ang kinakatakot ng karamihan ay baka magkaroon ng violence, no? Kaguluhan dahil sa hindi talaga solid yung grupo, no, na nagpo-push nung ah, resign BBM at Yung military palitan junta. siya ng junta, oo. Pero junta man o hindi junta, of course, happy na sila na mawala si Pangulong Marcos diyan Oo, oo. sa posisyon. So hindi natin alam kung baka si VP Sara pumasok via backdoor, no? Via backdoor pumasok, no? Oo, so talagang alam mo yung ating mga taga-intelligence community ay minomonitor day to day yung mga nangyayari na yan. Tignan kung may kakayahan itong grupo ni Sara Duterte na ah,
mamuno, no, sa isang revolutionary government, no? Kaya abangan natin kasi kung nag-signify na yung Iglesia ni Cristo nasasama sa November 30, ay talagang malaking rally yan, no? Kung nandiyan pa yung, kung nandiyan pa yung trillion peso march, no? Oo. Movement. Mm. Oo. Malaki rin yan. So, Titig Pilipinas ang naman ina ang nagsimula niyan eh. Ni Kiko oo, Aquino. ang tingin ko ang inaabangan ng ating mga intelligence officer diyan kung mahihikayat nila ang mga tao na nasa Luneta, no, para sa November 30 rally na magmarcha papuntang Malacanang at i-demand yung resignation ni Pangulong Marcos. Yung ganitong sitwasyon naman, Romel, parang ang model nito yung EDSA 3. Right. Naalala mo yung EDSA 3, Oo, no? oo, Na tama. Tumama. galing sa EDSA Shrine, galing sa EDSA Shrine, nagmarcha sila sa Malacanang at talagang lahat ng dinaanan nila sira, di ba? Tumbay yung mga kotse, sinusunog, di ba? Mga mobile and crew cab Oo. mga media pinagalitan. Mm. Oo, talagang biniligtad. So, yan siguro ang model nila sa November 30. Abangan natin kasi pag malaki ang crowd at may isa lang pasimuno dyan na, marcha tayo sa Malacanang at maraming nagsunuran, ayan na. So, Maghahanap so lang sila ng mga agitator dyan sa crowd eh. Para makuha nila yung oo. So, delikado yan. So, hindi natin alam, no? Kung ano mangyayari kasi very fluid, no? Sa November 30. Ngayon, meron ka bang sige. narinig? Kasi namomonitor ko rin eh. Parang sabay. Na biglang hyperactive yung mga kilalang mga DDS accounts sa social media. Aba, sabay na sabay. Biglang yung mga pro-China, mga troll accounts, pareho din yung isinisigaw. Ang mga pro-China naman, hyper dun sa pagpopromote ng narrative na ang China ang mabait at ang US ang instigator ng gulo. And then all of a sudden, may mga napapansin ako mga account na sinasabi nila is yung kaguluhan sa Pilipinas ay dahil daw CIA initiated. Iniisip ko, akala ko ba ang US at ang CIA kampi kay Bongbong? So ngayon, ang CIA pa ngayon ang nanggugulo sa Pilipinas. Parang hindi ko magets. Kasi nga, 'di ba, dapat Oo nga. ang alam naman natin ang China ay kamping-kapi sa mga Duterte. Bakit ngayon ang US ang manggugulo sa Pilipinas? Meron bang nakikita na Parang alam ano, na kamay ang China dito sa ingay ng junta or ng coup sa Pilipinas? alam mo, Romel, parang ang bago ng bago. Talaga namang lahat ng nangyayari sa Pilipinas, nangingialam itong China. Diyan lang sa mga fishermen natin sa Scarborough Shoal, no? Sa Baho de Masinloc, no? Sa Pag-asa, sa Escoda Shoal, no? Talagang ayaw ng payagan ng Chinese fishermen, Chinese Coast Guard, yung ating mga fishermen na lumapit at mangisda dyan, no? So talagang ang kabuhayan ng mga Pilipino ang naapektuhan. Pag hindi tayo nakakapangisda ng maayos dyan sa West Philippine Sea, no? So talaga namang gumagawa ang China ng paraan na guluhin itong ating bansa, no? Kasi pag may gulo, may distraction, siyempre hindi makapag-focus yung ating militar dun sa West Philippine Sea, no? Napapabayaan nila kasi karamihan ng oras nila ay ginugugol sa pagmatyag kung meron ang gagalaw, no? Kung meron ang coup attempt na mangyayari sa mga susunod na araw, no, at linggo. So talagang alam mo kasi ang sabi nga ni Secretary Teodoro, kung sakasakaling manalo, no, itong civilian military junta,
ay hindi siya katanggap-tanggap sa international community, no? Baka raw ipitin yung ating mga finances, no? Hindi tayo pautangin, no? Yung ating mga remittance baka hindi tumuloy dito, no? So talagang malaking dagok ito sa ating ekonomiya pag nagkaroon ng kudita, no? O withdrawal of support, no? Na mangyayari, no? Kaya siguro inaabangan to ng military, ng intelligence kung sakasakaling matuloy yung demonstration laban kay Pangulong Marcos, baka magtuloy-tuloy ito sa Menjola, no? At hikayatin yung ilang realista para suportahan yung ganitong endeavor nila, no? So delikado yan, Romel. Very fluid ang sitwasyon. Hindi natin alam kung mangyayari o hindi, no? Hindi natin alam kung may leader o wala kasi alam mo, ang pinaka-importanting ingredient dito sa tabi nilang civilian military junta ay yung leadership. Sino ba ang top leader, no? Sino kasi nung unang panahon, halatang-halata mo na ang leader ay si Gringo Honasan, no? Juan Ponce Enrile. Oo, pero si Gringo hindi naman siya yung talagang leader ng nagpaplano, no? Right. Na patalsikin si dating Pangulong Cory Aquino, no? So siguro may mga respected na army general nung at that time na nakalubog, hindi mo alam, no? Pero kasama sila, Right. no? Kasi ang mukha lang nun si Gringo. Lieutenant Trillanes, no? Oo, dati. Oo, hindi pa nga sa kapitan eh. Mm. Oo, kaya nga. So talagang ano, so ang pinagpapatihan nila may mga template, no, na sinusunod. Right, right. Pero ang kulang nga sa template na yan ay isang credible at strong leader na susundin ng lahat ng mga gustong patalsikin si Pangulong Marcos. Pero kung walang charismatic leader, wala. Hindi magtatagumpay yung anumang balak nila. At kung mangyayari man yung civilian military junta, kagaya yung sinabi nga mo, una, hindi nakakapagtaka na may kinalaman dito ang China. Kasi kailangan nila talaga ng strong partner uli dito sa area ng Southeast Asia. At masyado silang frustrated kasi akala nila kakampi nila si BBM di ba? Nung 2022 campaign kasi nga nag-courtesy call pa sa ambassador And then all of a sudden Correct, sabihin nila oo. amboy pala to. Amboy, maka-US. Kahit si Biden man or si Trump ang nakaupo sa White House, Republican man or Democrat, maka-US to. Kaya galit na galit din yung mga DDS na pro-China. So kaya sinimulan ng atakayin si BBM. So hindi nakakapagtaka rin kung later on malaman natin na ang perang ang pumupondo dito sa unrest, sa kaguluhan dito sa Pilipinas, galing din ng China, 'di ba? Kasi Correct, oo. nakita natin 'yan na ginagawa rin nila sa ibang bansa kagaya sa Vietnam at sa Thailand, yung mga pro-China sentiment doon mga troll sa pag-aalaman na supported din sila ng Chinese Communist Party. So tama yung Oh, sinabi mo, Mogs. Sige, Mogs. alam mo, malaking bagay, Romel, no? Malaking bagay yung pakikialam ng China sa ating domestic affairs, no? Although sinasabi ng China na hindi sila nag-i-interfere sa ating political affairs, pero halatang halata naman kasi kung magkakagulo, sino ba ang makikinabang, no? Kasi kung may gulo internally, ay hindi makapag-focus yung ating military sa West Philippine Sea, Correct. no? Kasi kasi dito sa ating bansa ay magulo na ang sitwasyon, no? At alam ko hindi lang naman sundalo na nagugulan kundi lahat tayo naguguluhan kasi hindi mo alam sinong kakampi, no? Kasi kasi nung 2022 nung tumakbo sila,
lahat yan kasama ni Presidente Marcos at ni Sara Duterte, di ba? Kaya nga sila nanalo ng mahigit sa 50% ng mga boto, no? Nung panahon na yon. Pero nakita man natin na wala pang 6 months, bigla nang nagkakaroon ng issue yung dalawa, no? At yun nga, no? So, wala lang unity team. Kaya yun ang problema ngayon ng ating bayan, no? Pero tama ka kasi ang makikinabang kung magkakagulo sa ating bayan ay ang China, no? At gusto nilang manggulo, i-disrupt yung mga political at other aspects ng buhay natin para hindi maging focus tayo dun sa pang-aagaw nila sa ating teritoryo. Parang, sige, hayaan mo na yan. Eto muna unahin natin itong ating domestic problem na lumalaki, no? So, talagang it's in the interest ng UK, no, na huwag magkagulo dito sa ating bansa, lalo-lalo na yung kanilang national anthem, no, na pinapatugtog, no. So, yun nga yun ang mahirap dito, Romel, kasi pagka pinasukan tayo ng foreign malign influence ng China, naapektuhan yung ating mga mamamayan, no? Madali silang nasa-sway, no? Kaya kaya maski na magpatugtog ka ng national anthem, walang epekto yan sa nationalism. Oo nga, oo nga. Oo, kasi talagang ah, talagang ginugulo ng China itong ating bansa. Hindi lang alam mo Romel, hindi lang sa Manila, no? Hindi lang sa yung ating military ang ginugulo nila, no? Na nagpapalabas sila ng mga propaganda at ng mga disinformation para magkawatak-watak yung military natin, kundi pati sa Mindanao, no? Yung ating yung ating yung ating Muslim problem gusto nilang lumaki. Oo. Gusto nilang magkagulo para ma-distract uli yung ating military at ating gobyerno. Kaya nga, di ba, biglang umingay na naman itong, tingnan mo, si Kiko Barzaga, tsaka yung mga kilalang mga pro-China DDS apologists. Binubuhay nila yung na-debunk na at ni-reject na Mindanao secessionism. Kasi nga, pinalalabas sila, gumagamit ulit sila ng fake narratives na ang Mindanao daw ay mayaman at kayang mabuhay. Pero hindi nila sinasabi na some of the poorest provinces in the Philippines are in Mindanao. So pag yan nangyari, hindi makakatayo na mag-isa ang Mindanao. Bakit? Dahil yung mga mahihirap na probinsya ng Mindanao, saan sila aasa? Di doon sa mga mayayaman na probinsya. For sure, magkakaroon ng mass migration yan. Dahil lilipat yung mga Mm. nakatira sa mga mahihirap na probinsya, pupunta sa mayayaman na probinsya. Kasi nga, nagsarili ka na eh. Ang mga mahihirap na probinsya dito sa Mindanao, umaasa yan sa ayuda galing ng Metro Manila at sa pinoproduce at GDP na pinoproduce ng mga mayayaman na probinsya ng Luzon. So, Mhm. kaya makita mo biglang nabuhay yung narrative na yun, Mogs, tama ka eh. It's in the best interest of China na domestically nagkakagulo ang Pilipinas sa isyong politikal. Tsaka alam mo naalala ko, no, itong si Congressman Barsaga, sinasabi niya na kung hindi raw korap ang mga politiko sa Metro Manila, ay maganda raw at maayos ang Mindanao. Oo. Di ba niya alam na ang mga politiko nga sa Mindanao ang korap? May mga corrupt din na politiko sa Mindanao. Oo. Hindi nila lahat. Huwag Kaya, sasabihin na walang kinalaman ang mga corrupt na politicians ng Mindanao. Tama kaya, ka eh. kaya, kaya nga mahirap ang tao sa Mindanao dahil kinokorap ng mga politiko doon, di ba? Tignan mo na lang, Yan ang niremind ko tignan din mo, sa mga estudyante ko na okay lang na humanga kayo sa isang politiko, pero pag sinabi niya na, o sige, imbestigahan natin mga korap, o di unahin natin si Martin Romualdez, tsaka si Bongbong Marcos, okay, fine. Sabi ko, imbestigahan natin yan, kasi lahat dapat inimbestigahan. Pero pag sinabi niyo, teka, ba't niyo imbestigahan mga Duterte? Pinupolitikan niyo lang eh. So, ibig sabihin ba, walang kinalaman mga Duterte? Kung imbestigahan lahat ng politiko, lahat, walang pinipili. Kaya nagkakaroon ng cult of personality, Mogs eh. Yun ang problema sa politics natin eh.
Hindi, tsaka hindi ba nila napansin na sa mahabang panahon, no, halos 30 o 40 years nang nakaupo ang mga Duterte sa Davao City, di ba? Eh, marami pa ring mahirap sa Davao City, di ba? Water. Binabaha pa rin Mm. ang Davao City, no? Hindi kasing unlad nung sabihin natin Cebu, no? Or Iloilo. O Iloilo, no? Talagang napag-iwanan yung Davao City, no? Eh ang ang ah, ang Iloilo City pagka napunta ka, ang ganda ng esplanade Ganda-ganda. Oo. nila. Ganda-ganda. Oo, tsaka may highway from the airport to the city, no? Oo. Na malaki, malapad. Oo, malapad. So, eh, sa Davao, traffic eh. Di ba? Ang tagal din ng ano rito, ang tagal din ng mga construction dito, yung flyover, ang tagal. Tapos sinisisi nila sa mga Manila politicians. Eh, sabi ko nga sa mga estudyante ko we had the opportunity, nagkaroon tayo ng isang presidente taga Mindanao, pero hindi man lang niya natuloy na ipagawa yung Mindanao Railways na matagal nang kinakampanya, matagal nang binibida. Naalala ko noon, Mogs, estudyante ako, student journalist ako sa Emilio Aguinaldo College. Tinanong ko Santa Nina Rasul during nung time na nangangampanya sa school namin. For senator, nangangampanya siya eh. Eh alam ko kasi nung early 90s, kinakampanya na yan na magkaroon ng train system ang Mindanao. Kaya tinanong ko siya. Sabi ko, Senator, if you were able to go back to the Senate, ibubuhayin niyo ba yung suggestion, yung proposal ng Mindanao Railways? Aba, nag-light up yung mata ni Santa Nina Rasul noon. Sabi niya, I'm surprised. You know about that topic. Sabi niya, I'm impressed. Gumano-ganon siya sa akin. Tapos yun na, syempre, nangako, bubuhayin natin. Yun from Mindanao. Pero alam naman natin, wala rin nangyari for so many years. Ito na, nagkaroon ka rin ng presidente na taga Mindanao. Wala pa rin nangyari. Eh, paano? Nag-rely siya heavily sa China. Eh, ang China, nagbibigay ng loan, napakataas ng interes. At ang China, hindi lang naman Oo, yung correct. interes ang hinahabol kasi pati ang teritoryo natin hinahabol Oo, correct. Oo, Mabuti na lang, tama ang yan. istorya niyan sa may Mindanao Railways na yan, alam mo, si Carlos Dominguez, yung finance secretary na trusted aide ni Rodrigo Duterte, ang nagsabi pa na wag mong pirmahan yan, wag mong ituloy yung loan. Mabuti nakinig si Digong doon. Kasi nagsabi si Oo, correct. Dominguez na kawawa ang Pilipinas pag yan ay napirmahan yung loan na yan at naipit tayo dyan sa utang na yan. Death trap Ganun yung ginagawa ng China Oo, nakita mo nangyari sa ano yan, Sri Lanka, Oo. no? Ilang bansa rin sa Mm. Africa. Sila na Oo. nagte-take over ng mga public utilities, yung mga airport nila, mga seaport, sila na nagmamay-ari. Oo, kasi talagang ibabaon ka sa utang, no? Sasabihin pa Eh, nila yon, kunyari tutulong sila sa iyo. oo, talo pa Bombay eh. So Kasi talagang hindi talaga maganda na ginugulo tayo ng bansang China, no? Domestically, gusto niya yung ating military ay mag-away-away, ang ating mga tao ay maghiwalay, no? Kasi pagka nag-aaway-away tayo, hindi tayo nakaka-focus dun sa isang lugar na kung saan ninanakaw nila ang ating mga yaman, no? Yung West Philippine Sea, no? Kasi nga, may mga kababayan tayo na sinasabi na hindi naman gumagawa ng masama itong China, no? Sa West Philippine Sea. Eh, kitang-kita mo naman, ayaw pa palapitin yung ating mga mangingisda, no? Kitang-kita naman kung paano bilang water cannon, binabangga, no? At ni-laser yung ating mga barko na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Talagang isa sa mga problema talaga natin ngayon, yung China at yung pakikialam nila at kanilang balake na guluhin ang ating internal affairs. Mogs,
introduce tayong bagong segment dito para sa ating manonood. Matatapos po itong ating podcast sa Wala Kayo sa Lolo Ko, meron tayong isang segment na yes or no. Tatanungin ko si Mogs o Ayun. si Ronald ng isang tanong, sasagutin lang nila yon ng yes or no, pero wala nang paliwanag. Hindi pwedeng maybe. Ayun. Yes or no lang, okay? So, O yun. Oh. may pagka may pagka blind item at may sundot. So, hayaan nyo na lang ang imagination yon tumakbo sa tanong ko at sa sagot ni Manny Mogs. Okay? Yes or no with our lolo. Question number 1. Mogs, dun sa may issue ng ng coup rumors sa na merong isang Catholic leader. Ito bang Catholic leader na to ay nakabase sa Mindanao? Yes or no? Yes. Yes na yes. Hindi na papaliwanag ha. Basta kayo nang bahala mag-isip yan. Next question. Sa coup Yes rumor. na yes. Yung doon sa may coup rumor na yun, sa may military junta, may balita na ang isa daw doon ay isang aktibong mayor ngayon sa isang syudad sa North Luzon. Yes or no? Yes na yes. Uy, yes din. Okay, hulaan nyo na lang kung Oo. sino yung mayor na yun na gustong sumali doon sa sa military junta. At pinakahuli, yes or no, Mogs? Nung nagkaroon ng September 21 rally, merong isang mataas na opisyal na biglang lumipad ng ibang bansa at kunwari ay meron daw siyang dialogue kasama ang mga OFW. Pero yes or no ba na nagpunta siya ron kasi para hindi mapaghinalaan na parte siya nung destabilization plot ng coup d'etat para pag naging successful, bigla siyang balik sa Pilipinas at makukuha niya ang posisyon na inaasam niya. Yes or no? Yes na yes. Wow. Puro 3 out of 3 yeses po mga kaibigan si Manny Mog sa mga tanong ko. So bala na ho kayo mag-isip kung sino yan. Pero sa tanungan na to, hindi ho namin ipapaliwanag kung ano yon at sino yon. Okay, yan po ang bagong portion na inyong aabangan every time na matatapos ang ating podcast na Wala Kayo sa Lolo Ko. Maraming salamat, Mogs! Good evening at happy weekend sa ating mga televiewers. Oo. Happy weekend po. Join niyo po kami nila Manny Mog sa ni Ronald. Everyday po kami, Monday to Friday. Kung kakayanin po ng aming katawang lupa, meron din kaming Sabado at Linggo. Pero ngayon lang po, try lang po na muna namin ang Monday to Friday. Tapos kung kaya na rin po namin, makakapag-live na po kami para mabasa namin yung mga greetings nyo. Kagaya na ginagawa namin dati doon sa Press 1. Okay? So, ngayon po, recorded pa lang muna tayo. At maraming salamat po doon sa mga nag-comment na sa unang pilot episode namin. Mogs, si Neil Rai, nag-ano kagad, nag-comment kagad, nagpapa-hello. Ayun, kamusta ka, Neil? Oo, yan. So, maraming salamat po at even po yung sa mga nag-subscribe na po sa aming channel, maraming salamat po. Binabasa namin po ang inyong mga comment at sumasagot po kami. Hanggang sa muli po, salamat po sa suporta. Ito po ang inyong Thank you. Lolo Romel kasama si Lolo Manny Mogato. Wala kayo sa lolo. Thank you. Bye-bye.